Magandang buhay sa ating lahat, mga ka-Shengjingkai. Kumusta na po kayo lahat dyan? Alam kong busy ang lahat sa buong mundo because of Christmas on holiday seasons natin. So, sa lahat ng mga ka-Shengjingkai natin at sa mga bago nating manonood at mapapadaan lamang sa ating channel, Happy Christmas season po sa ating lahat. At sana'y wala ng mga negative muna sa mundo. At puro positivity lang po tayo. Ngayon, if you're into Feng Shui, alam kong pinapanood nyo na ako ngayon. So, ito po ang ang inyong ka-Shengjingkai. Ako po si Shengjingkai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. At sana po ay marami kayong matutunan na lesson ngayong araw na to. Tips po para sa ating Feng Shui elements, no? So, ngayon po, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber. Welcome, welcome po sa inyong lahat. At sana po ay magustuhan ninyo lagi ang ating mga video. And please don't forget to like and subscribe po sa mga napapadaan lang. Dahil dito po sa channel ko, walang lokohan, marami po tayong matututunan. So, ang ating pong advice ngayon, syempre, ang holiday season natin, hindi natin maiiwasan na malakas ang gamit ng pera, no? Labas ang pera talaga dahil alam mo naman ang mga Pilipino, no? Especially tayo talaga mga Pilipino, no? Mas pinag-uukulan natin ng pansin talaga yung mga ganitong mga holiday season na kahit na minsan pinapangutang na, hindi naman dapat tayo umabot sa mga ganon, no? Kaya sa isang video ko pa na i-release next week, tingnan nyo po talaga, marami naman tayong mga mas murang paraan para mag-celebrate ng ating holiday season, especially New Year po. Itong ating babalik tayo ngayon sa nakaraan nating mga videos, meron tayong about sa elements, no? Ang swerte ng inyong mga elements ngayong taon ng 2025. Kasi marami sa atin ang hindi talaga naiintindihan pa ang tungkol sa elements. Ngayon, kagaya ng mga natackle natin, ng mga nagdaan, yung mga nagdaan natin na ano natin noon na ang inyong mga elements according sa inyong animal sign. So, yun ang ating babalikan ngayong araw na to para mas maintindihan ninyo ang tunay na Feng Shui. Kasi, kagaya nga ng nasabi ko sa inyo, ang tunay na Feng Shui ay ang directions at ang ating mga elements. So, yun ang ating tatalakayin ngayong araw na to. At ako'y humihingi ng ng pasensya dun sa ating mga taga-Canada. Alam ko, na-receive nyo na lahat sa ang mga books ninyo, no? Yung ating books po ay available pa for 2025. Marami po ang mga animal signs natin available pa po. Sa mga gustong mag-avail, please paki-inquire po dito sa ating Facebook account, yung aking messenger para po sa book set natin at saka sa mga interesadong bumili. Marami po talaga kayo matututunan dito. Ito po ang guide ninyo para matapos natin ang isang taon ng 2025 ng matiwasay. So, dito po marami kayong matututunan sa book set natin at meron na po kayong protection na bracelet dito para sa dominant star ng taon, So, kagaya ng last year nating napag-usapan, tama naman ang lahat ng mga sinabi ko sa inyo noon na talaga namang mainit ang ulo ng mga tao. Sa mga nakabili ng book ko noon, sinabi ko na talaga na dahil ang dominant star natin noong 2024 ay ang argumentative star, talagang marami pong mga pag-aaway na magaganap, no? Ang mga giyera talagang nahihirapan, talagang patigilin ang kanilang mga sariling galit, no? Sana sa ngayong Kapaskuhan, sana isantabi na muna yung mga personal na interest ng mga ng mga politicians at sana ay maging fair tayo. Sana naman ay madalaw sila ng Christmas spirit para mabago yung kanilang mga pag-uugali, no? So, yan ang natin, panalangin natin para sa ngayong Kapaskuhan. Ngayon, ang ating mai-advise ko sa inyo, no? Kasi usually tayo, kung ano yung business natin,
ito ay advice ko para sa mga may business, no? Kunyari, may tindahan kayo, or may mga, kung ano man ang inyong business, hindi, avoid po na magregalo na ng inyong, ng inyong produkto, no? Hindi po kasi maganda yon sa pungsoy, ano? Yung inireregalo ninyo dahil para makatipid, so ang ireregalo na lang ninyo ay inyong produkto. Kagaya kunyari ay meron kayong tindahan at meron kayong kunyari malapit nang ma-expired na pagkain or something, at yun na lang ang inyong ipinanregalo. Hindi po maganda sa pungsoy ang nagreregalo. Kunyari si kumpare ay may birthday, so ang inyong panindang sa tindahan or nagtitinda kayo ng alcoholic beverages or something na sa party, yun na lang ang inyong ireregalo. Hindi po yun maganda. Or yung inyong mga self-made products na ireregalo ninyo, hindi po kasi yun maganda sa pungsoy, no? So yun po ay nakakabawas ng income. Kaya para sa mga ating mga kasyang-jingkay na may mga business, i-avoid po nating magregalo ng ating sariling mga products. Kaya po, kung mapapansin ninyo, bibihira po talaga ako, not unless talaga, no, kasi medyo mahina ang ano ko sa mga nanay, no. Pag merong mga nanay, may mga bumibili sa atin na merong nanay, so parang ano ko na rin na magkaroon din ng proteksyon yung kanilang mga may edad ng mga nanay, no. So, pero hindi po talaga yon allowed sa pungsoy, no? Para sa mga nagbi-business, kahit sino po yan, huwag po tayong magbigay ng regalo na ating produkto. Kasi nababawasan po ang ating income sa ganong pamamaraan. So, ito po naman tayo, no? Yun nga, tatandaan ninyo. Ngayon, dito tayo sa mga, bakit kayo nagkakaroon ng sinasabing pangit na taon, no? Kasi, kunyari, no, kagaya ng taon ng sinasabing pangit ang taon mo at meron namang pangit din ang taon pero nakakayanan, no? Hindi masyadong malakas ang impact. Kasi ganito ang explanation dyan para sa elements. So sana sa mga ating mga kauumpisa pa lang, siguro hindi nyo ito maiintindihan, pero sa mga nakapanood na ng mga nakaraan natin at saka yung mga talagang nakabili na ng ilang beses ng ating books, so parang may mga ideas na po kung ano yung kanilang mga elements, kung bakit nagiging pangit ang taon nila at bakit nagkakaroon ng matinding malas at meron namang slight lang ang malas. So, Gabriel, yung heater. Sorry po. So, yun nga po ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ito ang ating Gabriel. So, yun yung ating ipapaliwanag ngayon na mga elemento. Pasensya na po kasi yung heater namin dito is may timer, So, parang hindi ako naririnig ng aking anak. Nasa kanyang kwarto. So, ngayon po, ang elements po natin, para sa sa gabay lang uli sa inyo. Kapag kayo po ay rat, no, regardless po ito sa inyong heavenly stem, no, yung sinasabi nyo kasi, ako wood rat ako, hindi, yung rat muna tayo. Sa rat ay kayo po ay tubig ang elemento ninyo kung kayo ay rat. Kung kayo ay ox, lupa po, earth ang inyong element. So yun lang po ang gusto ko muna ninyong matandaan talaga, ng paulit-ulit. Ngayon, ang ox po ay earth, lupa ang inyong elemento. Ang tiger naman po ay wood ang elemento. Automatic po yun. Kahit ano pa yung sinasabi ninyong metal ganito, ganyan. So, tatandaan nyo po talaga yan. So, ang tiger ay wood, ang rabbit ay wood, ang dragon ay earth, lupa ulit ito, Pagkatapos ng dragon ay ang snake ay apoy. Ang horse ay also apoy, Fire element sila. So, ang susunod dyan ay ang sheep. Ang sheep po ay earth, lupa, ang inyong elemento. Ang susunod po natin dyan ay monkey. So, ang monkey po ay metal. Kasunod din po ng rooster, na ang rooster din po ay metal. So, kayo ay bakal, Tapos, ang ating kasunod dyan ay ang dog. Ang dog po ay lupa, earth element. At ang kasunod po dyan ay boar. Ang tubig po, water element po, ang
governing element nitong mga animal signs na nabanggit ko sa inyo. So, dito po talaga, mas maiintindihan ninyo ng malawak ang pungsoy kapag ka nalaman ninyo itong mga governing element ng inyong animal signs. Kasi po, iba pa po yung combination niyan dun sa mga kung anong taon kayo pinanganak, kung ano ang heavenly stem, no? Basta ang tatandaan nyo lang muna doon is yung governing elements ninyo. So, ngayon, bakit mas maraming, kunyari, pareho lang namang pangit, no? Pangit ang taon, pero mas apektado. Mas, kagaya ngayong taon, ano? Ang tiger at saka ang ox ay nagkaroon ng, ang ating Miss Fortune Star ngayong taon ng 2025 ay nasa, this is 2025 already, sorry ha, kasi baka yung makapanood next year or nanonood this year, ma-confuse kayo. Yung 2025 is Miss Fortune Star natin ay nasa direction ng ox at saka ng tiger. They are both napaka pangit, no, nung kanilang taon. But then, mas apektado ang ox kesa sa tiger because the tiger is wood. But the ox is earth. Dahil po, ang Miss Fortune Star ay ang elemento po ng Miss Fortune Star ay earth. So, dumodoble po ito. Dumodoble, no? Ang elemento niya. So, dumoble ang lupa, mas malakas ngayon. Samantalang, ang tiger po ay kagaya ng, ang tiger po kasi ay kahoy, so kinakain niya yung lupa. Kahit papano po ay nakakalaban ang tiger. Pero, ganun pa man, may nakatadhana talagang pangit na malas, no? Hindi, malaking malas na nakatadhana sa ganong sitwasyon kapag gano'n ang inyong taon, no? Pangit talaga. So, kapag naman kayo ay kagaya ng argumentative, ang argumentative star natin ay nasa northwest. So, ang northwest ay, I'm sorry just to interrupt this, ano, sorry dun sa mga nasa Canada natin, ano, kay Sister Cecil natin, kay Sister Teng natin, at saka kay Sister Jessie natin, ano. So, bale, nag-strike po pala yung inyong, nag-strike ang inyong post office, and then, bumalik po uli sa akin yung aking pinadala sa inyo na mga packages. But then, parang nasa news, sinusubaybayan ko naman po yung news ninyo, and ang inaantabayanan ko yung news kasi nalaman ko rin lang nung nagsabi si Cecil sa atin na nag-strike nga yung kanilang pero wala namang, hindi naman aware ang post office dito sa Japan kasi nga sabi nila ay parang sa kanila yung mag-i-strike ang post office is parang imposibleng bagay. So, iba-iba syempre ang pag-iisip at mga kultura ng mga bansa. Kaya, ngayon naman, inaantabayanan ko naman na this week, next week yata, is 1 week na lang, magre-resume na raw ang pasok. So, pumayag naman ang ating, nanghihingi ako ng apology sa ating tatlong sisters dyan sa, sa Canada, sa nangyaring aberya sa ating mga gamit, sa ating mga packages, no? But then, don't worry po, next week, pag-resume po ninyo ay muli ko pong ipapadala. And then, kung gusto nyo na ng, kagaya ni Sis Cecil na, gusto niya na mas mabilis niyang mabasa yung libro, pwede ko pong ipadala sa inyo ng copy ng digital book, no? Sa inyong email para mas makapag-prepare kayo para sa New Year in case na magahol kayo sa panahon dahil sa delayed ng inyong packages. So, yun po, ang ating, nanghihingi po ako ng sorry, pasensya po at hindi naman po ako under control sa ating post office. Dahil kung alam ko po na hindi tatanggapin ng Canada ulit, ay sana hindi ko na lang din, ini-expect ko po na kaya tinanggap ng Japan is pwedeng mapasok sa, sa Canada.
So, para sa lahat naman po na nakatanggap na ng kanilang libro, sana, inisa-isa ko naman po ng paliwanag sa inyo yung loob nito, no? Pag hawak na po ninyo ang libro, mas madali ko pong maipapaliwanag sa inyo kung ano ang tunay na pungsoy, no? So, yan po ang ating guide sa buong 2025. So, ngayon, yun nga, mabalik tayo sa argumentative star ng boar at saka ng dog, ano? Bakit pareho lang naman silang may argumentative star pero mas malakas po ang nagiging tama nito sa boar. Hindi lang po, kaya ko po nasabi na bugbog ang boar ngayong 2025, it is because kalaban po ng boar ang snake. So, ang 2025 po ay year of the snake. But then, ang boar po kasi ay tubig. At ang argumentative star element po ay wood. Ito po ay kahoy. So, ngayon, ang nagpapalago ng tubig, ay ng kahoy, ay ang tubig po. So, yun kaya mas apektado ang boar kesa sa dog. But then, similar ang kanilang pangit na bituin, no? Yung kanilang stars sa kanilang direction. So, mas nagiging stronger lang po talaga yung hindi sila less na ang lakas nila ay mas hindi less doon sa flying star na pangit na dumating sa kanilang directions. So, kagaya din po ng rat ngayong taon, yung argument, sa kanila naman po ay ang violent star. So, mas ano talaga, no? At ito po talaga, mabalik tayo dito naman sa mga lucky color na sinasabi po, ano? Kasi ito talaga yung mga ano ng mga tao na hindi ko talaga mag-gets yung lucky color of the year, no? Para sa akin, ang lahat po ay hindi talaga pare-pareho ng lucky color. Lagi ko po itong ipinapaliwanag sa inyo sa buong taon. Kasi ang lahat po sa atin ay iba-iba ang elemento at iba-iba ang malas na dumadating o dumadapo sa directions natin every year. So, kapag sinabi natin in general lucky color is yung, ngayon po, ang masasabi kong lucky color is not really lucky color but yun po ang protection color of the year natin ay ang green. Kasi po, ang illness star na dominant star ng taon na, kaya nga sabi ko sa inyo, pag-iingatan po talaga natin dahil may lalabas pong mga viruses at mga marami pong klaseng sakit ang lalabas nitong 2025 because maapektuhan po talaga ang inyong mga health, ang lahat ng animal sign, regardless kung maswerte ka o hindi sa taon, pero syempre, mas mahina ang aura nitong mga mahihina na naapektado na ng mga bad stars, no? So, yan ang inaano ko sa inyo. Ngayon, ang masasabi nating protection color of the year is green. Kasi po, yun ang makakalaban ng illness. But then, kung iisipin nating mabuti, hindi po siya nag-a-apply sa northwest or dun sa dog at saka sa boar. So, paano mo pong sasabihin ng lucky color? Each and every animal sign has their own lucky colors. At dito po sa book natin, nandyan po sa lahat ng directions kung saan nandoon ang mga animal signs, ay nandun din po yung kanilang mga colors na magiging lucky sila or magiging protected sila. So, yun, napaka-importante po. Napakalalim po talaga ng pungsoy. Kung mahihirapan po talaga tayo ng wala kayong hawak na libro. At kaya po sinasabi ko minsan sa inyo, kasi nag-a-advise po ako sa books ko sa mga senaryo na sa mga times, sa pagkakataon na komplikado ang inyong buwan, nagbibigay po ako ng advices ng colors na pwede nyong isuot or pwede nyong gamitin sa buwan na yan. But then, may mga times po kasi na hindi nyo kayang solusyonan sa kulay lang. So, yun doon ko po talaga sinasuggest na kailangan nyo po talaga ng amulets. Kailangan nyo po talaga ng protection amulets para sa mga bad stars na yun. Kasi,
pwede po nating masolusyonan ng mga simpleng bagay yung kulay. Pero pag masyado pong komplikado, dahil kayo po bilang isa, yung element ng signs ninyo meron na po. And then yung inyong heavenly stem na elements na kasabay ninyong ipinanganak, meron din po yon. And then yung flying star na inyong ano namang tawag dito, ang inyong flying star na dumating, yung bad star ninyo o yung good star ninyo na dumating, iba din po yung elements na yon. So, may mga elements na kaya nating solusyonan sa kulay lamang, no? Or sa mga simpleng solusyon, may magagawa tayo. Pero, meron po tayong mga sitwasyon, may mga months po tayo na talagang hindi mo magagawa ng solusyon ang mga elementong nagsasanib. So, clashing talaga lahat ng elements. So, doon tayo nakakaramdam ngayon ng lahat ng klase talagang, yung lahat ng klaseng conflict, no? Parang iniisip mo minsan talaga, bakit pa sabay-sabay? Bakit pa sunod-sunod? Ganon talaga. Kasi, hindi mo talaga masolusyonan lang sa kulay. Kasi, ako as much as possible talaga, sabi ko nga sa inyo, ayoko kayong pinagagastos. Kaya, ina-advisean ko kayo, kung hindi rin lang talaga really needed, no? Hindi naman talaga ninyo concern o wala naman talaga kayong trabaho, wala naman kayong ginagawa, kundi nasa bahay lang, okay lang yung mga ganun. Pero para kung kayo ay lumalabas, lahat talaga, no, lahat ng pag-iingat, mas maganda pa rin ang inyong, meron kayong protective amulets na dala-dala, or yung sa bahay mismo ninyo, dahil ang proteksyon sa loob ng bahay ay napaka-importante po. Hindi po talaga yung basta lamang gusto nyo magkurtina ng ganito rito o gusto nyo maglagay ng bed cover na ganito ang kulay, hindi po talaga pwede yung ganon. Doon po tayo nagkakaroon ng mga clashing of elements sa loob ng bahay natin. Kaya po ako gumawa ng aking book 15 years ago para po talaga mas maintindihan ninyo yung tamang feng shui. Hindi yung ating mga na itatak sa isip natin na kung anong klase lang yung feng shui, no? Marami po talaga ang hindi nakakaintindi ng tunay na feng shui. So, I'm very, very sorry, ano? Pero, wala pong legit na feng shui consultant na magtuturo sa inyo nito. Kasi, napakalaki po ng gastos ninyo pag mag-aaral kayo ng feng shui, ng feng shui, ano? So, sa akin, sinishare ko na lang po talaga sa inyo ito. Sana lang maging matyaga kayo. Sana lang talagang maging ano rin kayo, no? Yung i-impose nyo rin talaga yung feng shui sa loob ng bahay nyo. Hindi lang yung inyong sarili, kundi kasi in general po, ang loob ng bahay natin. At the end of the day po, uuwi kayo, matutulog kayo, kakain kayo sa loob ng bahay nyo. Pag nasa labas kayo, pwede kayong magprotekta, magdala kayo ng proteksyon. Pero as a whole family po, kailangan talaga na may protection ng ating mga bahay, no? So, yun po, sana maintindihan ninyo ang ating mga elements. Ngayon, kung kayo naman yung violent star, ang violent star po natin ay metal. So, kapag ito ay nagpunta sa rooster o kaya sa monkey, mas malakas po ang dating nito. Ngayong 2025 po, ito ay darating, ito ay nasa direction ng mga daga, ano. So, yun po yung kanilang nakakatakot din. At yung rabbit naman po natin ay merong 3 killings. Yun yung mga nakakatakot din natin na mga afflictions ng taon, no? So, yun ang mga dapat nating pag-ingatan kasi kung ang 3 killings ng yung wood, 'di ba? Nasa ano siya, nasa wood element ng rabbit ang 3 killings. So, yung clashing ng elements niya doon, yun naman ang mas maapektuhan sa rabbit, no? Yung 3 killings. So, if possible, kung kaya nyong bumili ng protective amulets nyo, pwede kayong bumili talaga ng ganon. Kasi, alam nyo, mas maganda na every year may fresh kayo na protection sa loob ng bahay nyo. Kasi, kung bibili kayo ng mga malalaking items, hindi siya nagiging fresh every year, no? Kasi hindi naman talaga, dapat kasi kung ano yung mga na-absorb na mga negative energies, dapat nyo na pong i-dispose talaga yon. So, ako naman po, sa abot ng makakaya ko, pinapaliwanag ko sa inyong lahat itong mga ganitong, yung mga ganitong mga tips natin, kasi nasa sa inyo na yon, kasi sa dami
sa dami ng mga napapanood nyo sa YouTube ngayon, talagang alam ko rin tumatumbling na rin yung utak ninyo, no? So, nasa sa inyo yon. It's your choice kung nagpapasalamat ako sa mga nagtitiwala at naniniwala sa mga sinasabi ko sa inyo. Kasi alam nyo, ito po yung simplest form na mai explain ko sa inyo ang totoong feng shui. Ang real feng shui po na mula noon hanggang ngayon na napapanood ko, parang walang nagpapaliwanag sa inyo, kundi puro pampaswerte lang. Puro pampaswerte lang ang inyong mga nalalaman sa feng shui because ayaw niyong tanggapin na merong pangit. Kaya nga po, yung feng shui is very complicated kasi maraming mga legit feng shui consultant na talagang playing safe din sila. Hindi sila magsasabi sa inyo ng pangit kasi yung sa kanila, inisip nila, pag sinabi kong pangit, syempre hindi nila papanoorin, hindi nila gugustuhin. Hindi rin ako nananakot. Hindi rin po ako nagtetreten ng mga tao. I'm just guiding you. Nasa sa inyo po kung ano yung inyong mga desisyon, sa inyong mga, yung mga pag-i-impose ninyo ng feng shui. Kasi may mga tao na walang awareness sa feng shui, hindi nila alam ang feng shui, dumadating ang malas, so hindi lang nila alam yun, pero inisip nila, paano kung pwede palang masolusyonan? Paano kung pwede palang may magawa? Paano kung kaya palang mapagaang ang bigat ng buhay? So, yun, kaya ako nag-explain sa inyo lagi. So, yan yung mga ko sa inyo, no, na hindi tayo dapat napansin ko kasi din, sa Pilipinas, ko lang ito, no. Ang karamihan ng reasons ng paghihikahos sa atin sa Pilipinas is yung pagiging matulungin natin, not exactly matulungin, yung inaasahan tayo ng ating mga, especially kung nasa ibang bansa kayo, no? No offense meant, no, sa mga tao. Especially pag nasa ibang bansa kayo, ay inaasahan nila talaga na kayo ang tutulong. Parang may responsibilidad kayo. Alam nyo kung napapanood niyo si Judge Judy sa Amerika, nung pinayuhan niya ang isang Pilipina. Kasi minsan yun ang nagiging reason ng paghihikahos ng mga Pilipino. Kasi kunyari sa isang pamilya, meron ng isang umangat, hindi na nagsisikap ang iba. Kasi yun na lang aasahan nila na meron ng sasagip sa kanila. Yun po, yung mga ganong sitwasyon. Kasi hindi nga nakapungsoy ng maayos ang bahay nyo. So, walang willpower ang bawat isa sa loob ng tahanan ninyo. Pero kung nakapungsoy po ang loob ng bahay ninyo, nakapungsoy po, not necessarily, sabi ko nga, kung kaya nyo lang naman magpapungsoy ng bahay, then let me pungsoy your house. Pero hindi ko ina-advise din na wala naman pang papungsoy. Kaya ako gumawa ng books para kahit papano meron kayong maintindihan sa pungsoy, no? Kasi yung nakikita ninyo, yung hirap na hirap sa buhay, parang dahil, wala kaming pambili, hindi kami ganito, yung wala kaming wala kaming pakialam sa pungsoy. So, yun, ganun din ang nangyayari, no? Naghihikahos, tapos, ang mga tao sa loob ng bahay, naghahatakan na lang ng swerte, hindi na nakakaahon, no? So, kaya yun ang aking inaano sa inyo na, yung sinasabi sa atin, we are not responsible to our parents, no? Kasi, we are not, yun ang pinayo kasi ni Judge Judy sa Pilipina dahil nagiging magulo yung buhay niya dahil nga sa pagtulong niya sa pamilya sa Pilipinas. Hindi po hindi po natin responsibilidad ang ating mga magulang, hindi po natin responsibilidad ang ating mga kapatid, at mas lalong hindi po natin responsibilidad ang mga pamangkin. Pero ako po, exception to the rule, ako po, ang magulang po ay importante sa akin. Kasi sila po yung nag-anak sa atin at nag-ano sa atin. Pero kung pinalaki po tayo ng mabuti ng mga magulang natin, abay dapat naman po tayong mag-give back. Dapat po tayong magbayad sa kanila kasi pinalaki po tayo ng maayos. Pero may mga magulang din po na talagang hindi po nagpalaki ng maayos ng mga anak nila. So, yung mga ganung senaryo, nasa sa inyo na po yun. Yung, kumbaga, swerte na lang ng magulang kung maaalala kayo ng mga anak ninyo kung hindi nyo naman sila napalaki ng maayos.
But then, no, ganyan nga sinasabi ko sa inyo, kung ang bahay ninyo ay nakapungsoy or meron talaga kayong every year update ng inyong imposed na pungsoy sa loob ng bahay nyo, kahit pa paano po, ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon ng maswerteng daanan, no? Talagang lahat yon mag-isa-isa ay aangat, hindi yung naghahatakan. Hindi po yung, kasi yun ang ating yun ang ating, minsan pati mga kamag-anakan natin, kailangan pa nating iresponsable. Hindi po. Paano po kayo aangat kung kaya nga ang natin, paano po kayong aangat kung ang dami nyong mga bitbit, ang dami nyong baggages, ang dami nyong luggages. So, yun po ang ating sa bahay ninyo, na maging asensado ang lahat. Kaya ko po ina-advise sa inyo na i-feng ang bahay ninyo or maglagay kayo, mag-impose kayo ng proper feng shui sa loob ng bahay ninyo para ang lahat po ay nagsisikap, nagkakaroon ng opportunities. So, hindi lang po tayo aasa sa maganda kasi ang taon nito, kaya umasenso siya for 3 years na yan, no? Dire-diretso. So, ngayon ang nangyayari, lahat naman ng pangit na mga animal signs ng mga stars nila, umaasa na lang din dun sa good star. So, paano na lang aasenso? So, yun po, no offense meant to mga, bato-bato sa langit, tama ay wag magalit. Pero, yan po ay isang real talk natin, no? Katotohanan po yan. Wag na po tayong maging pabigat sa mga, kailangan ang lahat ng tao sa loob ng bahay natin ay maging asensado at magkaroon ng willpower na mabuhay din nila yung kanilang sarili. So, yan po ang ating mga, ngayon, ang ating mga tips sa inyo at sana ay magkaroon kayo ng mapayapang Christmas. Lahat po tayo ay maging mabuti. Tumulong po tayo sa abot ng maliit na makakaya natin sa mga taong hindi natin kakilala. Kasi yun po ang mas spirit of Christmas talaga. Yung hindi nyo po kakilala, hindi kayo kilala, at hindi kayo mapapasalamatan ng yung bang ibang bagay, So, magpapasalamat lang po sa inyo yung mga yun. Magugulat pa yan, no? Yung mga ganon. So, kung kaya nyong magbigay, kahit pagkain, kahit please give back on Christmas, on this season, Hindi lang naman on this season, but especially this season. Okay, I love you mga ka-Shenjing Kai. Ano pa ba yung mga mga pwede kong maiano sa inyo? Yun nga, no? Yun na lang. Yun ang ating mga topic for today. Kaya kung may mga concerns kayo, ay teka, wait kasi yung sabi nyo nga pala, yung paglilipat ng bahay, yung mga yung sa house blessings, no? Pag nag-house blessings po kayo, wag po kayong mag-i-invite ng mga taong may inggit, no? So, kung sino man yung may mga kilala ninyo na ang hilig mas maganda pa rin po talaga yung family lang kayo pag nag-house blessings kayo, or talagang ang mga invited nyo lang talaga is yung inyong family, no? Para walang negative na papasok kasi kauumpisa pa lang ninyo ng bahay, tapos meron na agad negative, may mga issues na, may mga chismis na, may mga intriga na, ay, alam mo, ang pangit nung ganito nila, nakita mo yung ganito, so, wag na, para ma-avoid yung mga ganyan, much better kung family lang po ninyo ang magkakaroon sa house blessing, no? So, maraming salamat sa inyong lahat, mga Shenjing Kai, at happy holiday sa inyong lahat. Love you!